Pagkatapos ng 60, normal ba ang manas na paa? Hindi laging puso ang dahilan. Ituturo ko ang isang 5-minute habit na makakatulong. Magandang buhay mga nayatay! Ako ang inyong Dr. Cruz ng Gintong Kalusugan. Kumusta ang pakiramdam nyo ngayong hapon? Pansin nyo ba na pagdating ng gabi, parang sumisikip ang inyong paboritong tsinelas? O kaya naman, kapag hinubad nyo ang inyong medyas, may naiiwan na malalim na marka o groove sa inyong balat na parang ukyat na ayaw mawala. Baka nasabi nyo na sa sarili nyo, normal lang ito, tumatanda na kasi ako. O kaya naman ay nag-aalala kayo na baka mahina na ang inyong puso o dahil lang ito sa sobrang alat ng kinain nyo kagabi. Totoo, mahalagang bantayan ang puso at asin. Pero alam nyo ba na para sa nakararami sa ating mga edad 60 pataas, hindi puso ang salarin? Ito ang inyong lymphatic system, ang drainage network ng ating katawan na madalas ay walang nagpapaliwanag sa atin. Isipin nyo ito na parang pangalawang imburnal o daluyan ng dumi sa ating katawan na kapag nabara o bumagal ay nagdudulot ng mabigat at makapal na pakiramdam sa binti. Alam nyo ba ang panganib nito kapag hinayaan? Kapag tayo ay nahiga na sa gabi, ang lahat ng fluid o tubig na naipon sa inyong ankles ay biglang babalik sa inyong bloodstream. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi naman kayo uminom ng maraming tubig bago matulog, ay nagigising pa rin kayo ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw para lang magbanyo. Putol ang tulog, bitin ang pahinga, at paggising sa umaga, baka hilo pa kayo. Ngayong araw, hindi lang natin pag-uusapan ang problema. Bibigyan ko kayo ng solusyon. Tuturuan ko kayo ng isang 5-minute daily protocol, isang simpleng habit na gagawin nyo bago matulog para madrain ang reservoir o imbakan ng tubig sa inyong binti. Tuturuan ko rin kayo ng 2 30-second self-tests na magagawa nyo ngayon din para malaman kung ang lymphatic system nga ba ang dahilan ng inyong manas. Kaya wag aalis, mga nayatay, dahil ang bawat gising nyo ay mahalaga sa amin. Simulan na natin. Ano ang lymphatic system? Mga kapamilya, alam nyo ba na ang ating katawan ay may 2 klase ng highway? Ang una ay ang inyong bloodstream. Ito ang main road, kung saan dumadaloy ang oxygen at nutrisyon. Pero may isa pa tayong network na madalas ay hindi napapansin. Ito ang lymphatic system. Isipin niyo ito na parang sewerage o drainage system ng ating komunidad. Kung ang puso ang gripo na naglalabas ng tubig, ang lymph system naman ang kanal na sumasalo sa lahat ng sobrang fluid, mga dumi at bakterya para hindi bumaha sa loob ng inyong katawan. Ngayon, heto ang malaking pagkakaiba at dito tayo nagkakaroon ng problema sa pagtanda. Ang ating dugo ay may puso, isang napakalakas na bomba na nagtutulak sa dugo para umikot sa buong katawan. Pero ang inyong lymph system? Wala itong sariling bomba. Umaasa lamang ito sa tinatawag nating external pressure. Ibig sabihin, gagalaw lang ang inyong lymph fluid kapag gumagalaw ang inyong mga kalamnan o kapag kayo ay humihinga ng malalim. Para itong toothpaste sa tube, kailangan mong pigain para lumabas ang laman. Pagdating natin sa edad na 60 pataas, may 3 bagay na nangyayari. Una, stiffening of vessels. Ang inyong mga lymphatic vessels ay nagiging matigas na parang lumang hose, kaya hindi na ito masyadong nakakapiga. Ikalawa, weakening valves. Ang mga maliliit na pinto o valves sa loob ng inyong binti ay humihina. Ang trabaho ng mga pinto na ito ay pigilan ng fluid na bumagsak pabalik sa sakong. Pero dahil mahina na sila, hinahayaan nilang bumaha ang tubig sa ibaba. Ikatlo, the sedentary trap. Mas madalas na tayong nakaupo o nakatayo lang. Dahil walang piga mula sa muscle at hila-hila pa tayo ng gravity, ang fluid ay naiipon sa inyong mga ankles o sakong. Ito ang dahilan kung bakit pagdating ng gabi, makapal at mabigat ang pakiramdam nyo. At ang pinaka-importante sa lahat, ang inyong lymphatic system ay may main drain sa may dibdib, malapit sa inyong puso, na tinatawag na thoracic duct. Ang paghinga ng malalim gamit ang inyong diaphragm, ang nagsisilbing tanging natural na bomba para mahigop ang fluid na ito paitaas mula sa inyong mga binti. Kaya kung hindi tayo galaw ng galaw at mababaw lang ang ating paghinga, siguradong maiipon ang manas dyan sa ibaba. Pero huwag kayong mag-alala, dahil ituturo ko sa inyo kung paano natin muling bubuhayin ang bumbang ito. Ano itong tinatawag na self-test?
May lymphedema ka ba? Ngayon mga nay at tay, oras na para maging doktor muna kayo sa inyong sarili. Alam kong marami sa inyo ang nag-iisip, Dok, paano ko ba masisiguro kung lymph fluid nga ito at hindi dahil lang sa kinain kong maalat na tuyo kanina? Heto ang ating unang pagsusuri, ang pitting test. Hanapin niyo ang inyong shin bone o yung matigas na buto sa harap ng inyong binti, malapit sa bukong-bukong o ankle. Pindutin niyo ito ng madiin gamit ang inyong hinlalaki sa loob ng 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, bitawan niyo. Tingnan niyo ng mabuti. May naiwan bang lubog o crater? Kung ang balat niyo ay hindi agad bumalik at parang may naiwang uket, ibig sabihin niyan ay may interstitial fluid o tubig na naiipon sa ilalim ng inyong balat. Yan ang tinatawag nating pitting edema. Pero teka, hindi lang dyan nagtatapos ang ating test. Heto naman ang mas espesyal na test para malaman kung ang drainage system nyo na mismo ang bumibigay. Ito ang tinatawag na stemmer sign. Gawin natin ito ng sabay-sabay. Tingnan nyo ang inyong mga paa. Subukan ninyong kurutin o sipitin ang balat sa ibabaw ng inyong pangalawang daliri sa paa, ang daliri sa tabi ng inyong hinlalaki sa paa. Kung madali ninyong nakukurot at naiangat ang balat, maganda ang balita. Negative ang inyong stemmer sign. Pero kung ang balat ay masyadong makapal, matigas, at hindi nyo talaga mahawakan o maiangat ang balat sa ibabaw ng daliri, yan ay isang positive stemmer sign. Ito ay isang matibay na senyales na ang inyong lymphatic system ay hirap na at meron na kayong tinatawag na lymphedema. Huwag kayong matatakot kung positive ang inyong test. Ang mahalaga ay nalaman natin ang totoo ngayon pa lang. Bakit? Dahil kung lymphedema ito, hindi sapat ang pag-iwas lang sa asin. Kailangan natin ng tamang pressure at galaw para matulungang umakyat ang fluid na yan. Kaya bago tayo pumunta sa ating 5-minute daily habit, silipin muna natin ang inyong kusina. Dahil baka may mga pagkain kayong akala nyo ay healthy, pero lihim na palang nagpapatigas sa inyong lymphatic system. Ang 3 food traps na dapat iwasan. Mga nay, tay, bago natin simulan ang ating 5-minute habit, kailangang linisin muna natin ang ating kusina. Alam nyo ba na kahit anong ehersisyo ang gawin nyo, kung ang kinakain nyo naman ay lalong nagpapatigas sa inyong lymphatic system, parang nag-iigib lang tayo sa timba na may butas. Heto ang 3 food traps na dapat nating iwasan o limitahan para hindi mamaga ang inyong mga paa. Trap number 1. Ang hidden salts o asing hindi nakikita. Alam na nating lahat na bawal ang masyadong maalat. Pero mga tay, hindi lang ito tungkol sa dami ng asin na nilalagay ni Nay sa sinigang. Ang mas delikado ay ang mga processed foods, yung mga delata, noodles, at lalo na ang mga tsitsirya o kakanin na may matagal na shelf life. Ang asin ay parang magnet ng tubig. Kapag pumasok ang sobrang sodium sa inyong katawan, hihigop ito ng fluid patungo sa inyong mga tissue. At dahil sa gravity, direkta itong babagsak sa inyong mga bukong-bukong. Kaya kung maaari, iwasan muna ang mga delata at bumalik tayo sa mga sariwang gulay at isda. Trap number 2. Ang sugar barrier o sobrang asukal. Marami ang nagtatanong, Dok, pati ba asukal ay bawal sa manas? Opo mga ne. Ang sobrang asukal, lalo na ang mga refined sugars at high fructose corn syrup na nasa mga soft drinks o matatamis na juice, ay nagdudulot ng tinatawag nating inflammation. Kapag inflamed o parang nairita ang inyong mga lymphatic vessels, tumitigas ang mga ito. Isipin nyo ang isang malambot na straw na naging matigas na tubo. Mas mahirap na nitong pigain ang fluid paitaas. Ang asukal din ay nagpapataas ng insulin na nag-uutos sa inyong kidney na mag-ipon ng mas maraming sodium at tubig. Trap number 3. Ang dehydration trap o kakulangan sa tubig. Heto ang nakakalito para sa marami. Dok, may manas na nga ako. Bakit mo pa ako painumin ng tubig? Baka lalong dumami ang tubig sa binti ko. Mga nay at tay, baligtad po ang nangyayari. Kapag hindi kayo uminom ng sapat na tubig, nagpapanik ang inyong katawan. Akala niya ay may tagtuyot, kaya ang gagawin niya ay kakapit siya ng mahigpit sa anumang fluid na meron kayo. Ito ang dahilan kung bakit lalong lumalapot ang inyong lymph fluid. Ang malapot na lymph ay parang condensed milk.
mas mahirap itong idaloy sa inyong mga drainage pipes. Uminom ng tubig ng paunti-unti, pero madalas sa buong araw, para manatiling malabnaw at madaling dumaloy ang inyong lymph. Kaya, mga nay, te, simulan nating bawasan ang mga ito. Hindi naman kailangang biglaan, unti-unti lang. Dahil kapag malinis ang inyong tubo, mas mabilis natatalab ang ituturo kong ehersisyo. Handa na ba kayo? Heto na ang ating 5-minute daily protocol para sa mahimbing na tulog at magaan na paa. Ang 5-minute daily protocol. Heto na ang hinihintay ninyo, mga nay at te. Ang ating 5-minute habit. Gawin nyo ito 30 minuto bago matulog. Bakit? Para may oras ang inyong kidney na ilabas ang sobrang tubig bago kayo tuluyang makatulog ng mahimbing. Gawin nating sabay-sabay, ha? Step 1. Diaphragmatic breathing. 1 minute. Ang master pump. Magsimula tayo sa paghinga. Akala ng marami, baga lang ang ginagamit sa paghinga. Pero para ma-drain ang manas, kailangan nating gamitin ang ating diaphragm. Ang inyong main drainage pipe o thoracic duct ay nasa gitna ng inyong dibdib. Huminga ng malalim sa ilong at siguraduhing lumalaki ang inyong tiyan, hindi ang dibdib. Pigilan ng 2 segundo at dahan-dahang ibuga sa bibig. Ang pressure na ito mula sa inyong tiyan ang humihigop ng tubig mula sa inyong mga binti pa itaas. Gawin natin ito ng 10 beses. Relax lang, nay at tay. Step 2. Ankle pumps. 2 minutes. Ang muscle squeeze. Ngayong gising na ang ating main pump, tulungan naman natin ang mga binti. Tandaan nyo, ang lymph system ay walang sariling bomba. Kailangan natin ang piga ng muscle. I-point ang inyong mga daliri sa paa palayo sa inyo, parang balerina. Tapos i-flex ang mga ito pabalik sa inyo ng madiin. Pakiramdaman nyo ang pag-igting ng inyong mga calf muscles o binti. Ang pagpiga na ito ang nantutulak sa fluid na umakyat sa mga valve na humina na. Gawin ito ng dahan-dahan pero dire-diretso sa loob ng 2 minuto. Step 3. Leg elevation. 2 minutes. Ang inyong best friend na si gravity. Huling step, at ito ang pinakapaborito ko. Itaas ang inyong mga binti. Siguraduhin na ang inyong mga bukong-bukong o ankles ay mas mataas kaysa sa level ng inyong puso. Sa posisyong ito, hindi na mahihirapan ang inyong mga valves. Hinahayaan natin ang gravity o ang grabidad na kusa nang dalhin ang tubig pabalik sa inyong katawan para madrain. Habang nakataas ang paa, maaari nyo ring ituloy ang inyong malalim na paghinga. Damhin nyo ang gaan na nararamdaman ng inyong mga binti. Wala nang sikip, wala nang bigat. Ayan! 5 minuto lang, mga nay at tay. Napakasimple, di ba? Pero ang epekto nito sa inyong tulog at kalusugan ay ginto ang halaga. Kapag ginawa nyo ito gabi-gabi, mapapansin nyo na hindi na kayo masyadong tatayo sa madaling araw at mas magaan na ang inyong pag-apak pagising sa umaga. Ayon, mga nay at tay. Nakita nyo naman, hindi kailangang maging mahirap o magastos ang pag-aalaga sa ating katawan. Ang 5 minutong habit na ito ay hindi lang para mawala ang manas. Ito ay para mabigyan kayo ng masarap na tulog, masiglang pagising, at higit sa lahat, ang kakayahang maglakad-lakad at makipaglaro sa inyong mga apo nang walang iniisip na bigat sa paa. Tandaan po ninyo, hindi dahil tayo ay tumatanda na ay dapat na nating tanggapin ang hapdi o bigat bilang normal. May magagawa tayo, at nandito ang Gintong Kalusugan para gabayan kayo sa bawat hakbang. Kung may naitulong po ang video na ito sa inyo, hiling ko lang po na i-share nyo ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, o sa inyong mga group chats. Baka may isang nay o tay din silang kakilala na hindi na makatulog dahil sa manas at naghihintay lang ng ganitong payo. Huwag din nating kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga weekly tips. Kung may mga katanungan pa kayo o gusto ninyo magpasalamat, i-comment nyo lang po sa ibaba at babasahin ko yan. Maraming salamat sa inyong tiwala at oras. Ang bawat gising nyo ay mahalaga sa amin dahil ang inyong kalusugan ay ginto. Hanggang sa muli, ako ang inyong Dr. Cruz. Ingat po kayo lagi, nay at tay!